Alam mo ba, bawat taon, mahigit 100 na lindol ang nararanasan nating mga Pilipino. At ang ilan sa mga ito ay kayang yumanig ng mga gusali, bahay at kalsada. Pag tumama ito, hindi mapigilan ng mga taong magtakbuhan, magpanik at masugatan. Hindi man natin gustuhin, may iba pa nga kinukuha na ng may kapal. Pero teka, bakit nga ba parang walang katapusan ang lindol sa Pilipinas? Sa video na ito, tatalakayin natin ang dahilan kung bakit madalas may lindol sa Pilipinas. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Ang Pilipinas ay literal na nakapwesto sa isa sa pinakadelikadong lugar sa buong mundo pagdating sa lindol at bulkan. Ang tawag dito ay Pacific Ring of Fire. Ano nga ba yon? Ito ay isang paikot na linya sa buong Pacific Ocean, mula Japan, Indonesia, New Zealand, Chile, California, at syempre kasama tayo, ang Pilipinas. Dito sa Ring of Fire, halos 90% ng mga lindol sa buong mundo ang nangyayari. Bakit? Kasi sa ilalim ng linya na yan, nagbabanggaan ang mga malalaking tipak ng lupa na tinatawag na tectonic plates. Kapag nagtulakan o nagsalpukan ang mga plate na yan, dun nangyayari ang pagyanig ng lupa, ang lindol. Kaya kapag may lindol, huwag mong sabihing malas tayo o pinaparusahan na tayo. Geology ito. Talagang nandito lang tayo sa parte ng mundo na laging on the move. Kumbaga, para tayong nakatira sa ibabaw ng isang higanteng platform na hindi mapakali. At eto pa, hindi lang lindol ang dala ng Ring of Fire. Dito rin makikita ang pinakamaraming bulkan sa buong mundo. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit punong-puno ng volcanoes ang Pilipinas. May Mayon, Taal, Pinatubo at marami pang iba. Kaya kung iisipin mo, kabida, ang Ring of Fire ay parang malaking alarm zone ng kalikasan. At tayo nakapwesto mismo sa gitna. Ang Pilipinas ay trap sa gitna ng mga nagsasalpukang tectonic plates. Nasabi natin kanina na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng mga nagbabanggaang malalaking tipak ng lupa na tinatawag na tectonic plates. Ito ay mga piraso ng bato na parang puzzle pieces na bumabalot sa ating planeta. Pero hindi sila steady, gumagalaw sila unti-unti, taon-taon. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng 4 na malalaking nagbabanggaang plates. Una, ang Eurasian Plate ay nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, malapit sa West Philippine Sea. Dito matatagpuan ang Manila Trench, kaya madalas nararamdaman ang lindol sa Luzon kapag gumagalaw ito. Pangalawa, ang Philippine Sea Plate ay nasa silangang bahagi ng bansa, sa harap ng Pacific Ocean. Dito naman nagmumula ang Philippine Trench at East Luzon Trench, kaya madalas yumanig ang Bicol, Eastern Visayas at Mindanao kapag aktibo ito. Pangatlo, ang Pacific Plate naman ay nasa mas malayo pang silangan, pero tumutulak din ito papasok sa Philippine Sea Plate. Kumbaga, siya ang nagiging sanhi ng mas malakas na paglindol na mula Pacific Ocean side. At ang panghuli, ang Sunda Plate na nasa Timog Kanluran, malapit sa Palawan at Sulu Sea area. Kaya madalas ang activity dito ay konektado sa Negros at Cotabato Trenches sa may Visayas at Mindanao. Ang 4 na plates na ito ay nagtutulakan, nagsasapawan at nagsisiksikan. And guess what? Ang bansa natin ang naiipit sa gitna ng mga ito. Kaya kapag may kumilos o umusog sa mga plate na yan, automatic yayanig ang lupa natin. Kahit saan ka sa bansa, Luzon, Visayas o Mindanao, lagi tayong may katapat na fault o trench na pwedeng gumalaw. Geographically intense talaga ang bansa natin. Literal tayong nakatira sa earthquake zone ng Earth.
Ang Pilipinas ay may mga trench na nagdudulot ng malalaking lindol at tsunami. Bago ang lahat, ano nga ba ang trench? Ang trench ay malalim na hukay o bitak sa ilalim ng dagat kung saan nagbabanggaan ang dalawang tectonic plates. Ang tawag dito ay subduction zone. Ibig sabihin, isang plate ang sumusubsob o pumapasok sa ilalim ng isa pa. Habang nangyayari ito, naiipon ang sobrang pressure sa ilalim ng dagat. At kapag bumigay na, magsasanhi ito ng malakas na lindol sa ilalim ng karagatan. Dahil sa sobrang lakas na pressure, naiangat o naitutulak ang tubig sa ibabaw ng dagat. And you guess it, kaya nagkakaroon ng tsunami. Kaya kapag naramdaman mo ang malakas at matagal na lindol, lalo na kung malapit ka sa baybayin, huwag ka nang maghintay ng warning. Tumakbo ka agad papunta sa mataas na lugar. Kasi baka galing ang lindol sa trench na naglabas ng tsunami. Ngayon, balik tayo sa mga trench sa paligid ng Pilipinas. Alam mo bang may 6 major trenches tayo at halos nakapalibot sila sa buong bansa? Number 1. Manila Trench. Ito ay nasa kanlurang bahagi ng Luzon sa may West Philippine Sea. Kapag gumalaw ito, kaya nitong gumawa ng magnitude 8.0 na lindol at tsunami na pwedeng tumama sa Western Luzon sa loob lang ng 10 to 20 minutes. Kaya delikado ito sa mga probinsya gaya ng Zambales, Pangasinan at Bataan. Number 2. East Luzon Trench. Ito naman ay nasa silangang bahagi ng ating bansa sa harap ng Pacific Ocean. Katulad din ng Manila Trench, pwede itong magsanhi ng magnitude 8.0 na lindol at tsunami, pero tatama naman sa eastern side tulad ng Bicol at Aurora. Number 3. Philippine Trench. Isa ito sa pinakamalalim na trench sa buong mundo. Halos 34,000 feet ang lalim nito, parang 3 Mount Apo na magkakapatong sa ilalim ng dagat. Mas malayo nga lang siya sa baybayin, pero kapag gumalaw, ramdam pa rin ng Eastern Visayas at Mindanao. Number 4. Cotabato Trench. Ito naman ay nasa timog kanlurang bahagi ng Mindanao. Noong 1976, gumalaw ito at naglabas ng tsunami na kumitil ng halos 8,000 na buhay. Isa sa pinakamatinding lindol sa kasaysayan ng bansa. Number 5. Negros Trench. Ang trench na ito ay nasa pagitan ng Negros at Cebu. Dito nanggaling ang 2012 earthquake na nagdulot ng malaking pinsala sa ating bansa at 51 katao ang namatay. Kaya kahit nasa gitna ka ng bansa, hindi ka pa din makakatakas. Number 6. Sulu Trench. Ito ay nasa may Zamboanga at Sulu Sea. Madalas ay tahimik ang trench na ito, pero delikado pa rin dahil sa kakayahan nitong maglabas ng malalakas na pagyanig. At syempre, hindi pwedeng hindi nating banggitin ang Philippine Sea Plate Zone. Hindi siya trench, kundi isang malaking tectonic plate area na nasa silangang bahagi ng bansa. Dito nagtatagpo at nagsasalpukan ang iba't ibang trenches, kasama na ang Philippine Trench, East Luzon Trench at iba pang subduction zones. Kumbaga, ito ang intersection ng mga lindol, parang EDSA ng mga tectonic plates. Lahat ng galaw dito nagkikita-kita. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit madalas maramdaman ang mga lindol sa Eastern Visayas, Bicol at Mindanao. Sila ang pinakamalapit sa zone na ito. Ang Pilipinas at ang fault lines. Hindi lang ang mga trench ang problema ng ating bansa. Alam mo ba, mayroon ding 1,200 kilometrong fault line na dumadaan mismo sa gitna ng Pilipinas. Tinatawag natin itong Philippine Fault System. Bago ang lahat, ano nga ba ang fault lines? Ang fault line naman ay ang lindol sa mismong lupa, ang diretsyong pagyanig sa ibabaw ng mundo. Ito ay bitak sa mismong ibabaw ng lupa.
Dito direkta dumadaan ang galaw ng mga tectonic plates. Kaya kapag gumalaw o dumulas ang mga plates sa fault line, gagalaw agad ang lupa sa ibabaw natin mismo. Walang tubig na kasama, pero dahil diretsyong sa ilalim ng mga bahay, gusali at kalsada ang galaw ng mga ito, mas nakakapinsala siya sa mga tao at istruktura. Kung trench ay lindol sa ilalim ng dagat, ang fault line ay lindol sa ilalim ng bahay mo. Pareho silang delikado, pero magkaibang paraan kung paano sila nagpapayanig. Meron tayong Marikina Valley Fault, aka the Big One Fault. Dumadaan ito sa Metro Manila mula Bulacan, Quezon City, Marikina, Pasig hanggang Muntinlupa. Kapag gumalaw ito ng magnitude 7.0 o pataas, posibleng magdulot ito ng matinding pinsala sa kapisera. Guguho ang mga gusali, masisira ang infrastruktura at libo-libo ang maaaring maapektuhan. Kaya lagi itong binabantayan ng PHIVOLCS dahil matagal na rin mula nang huli itong gumalaw. Meron din tayong Mindanao Fault. Ito ang isa sa dahilan kung bakit madalas ang paglindol sa Mindanao. Marami itong branch fault tulad ng Cotabato South Mindanao Fault at Central Mindanao Fault na lahat ay patuloy na gumagalaw at naglalabas ng pressure mula sa ilalim ng lupa. Ano ang magagawa natin? Hindi natin kayang pigilan ang lindol, pero kaya nating maghanda. Una, maghanda ng emergency kit. Tubig, pagkain, flashlight, first aid, communication devices at iba pang gamit na sa tingin mo ay kakailanganin mo. Pangalawa, kung malapit ka sa dagat, mag-evacuate agad kapag matagal ang paglindol sa lugar nyo. Pangatlo, siguraduhing maayos ang bahay kung saan kayo naglalagi. At ang pang-apat, alamin kung paano patayin ang gas at kuryente para makaiwas sa mas malaking sakuna. Ang Pilipinas ay nakaupo sa isa sa pinakaaktibong seismic zones sa buong mundo. At dahil dyan, lagi tayong vulnerable. Pero sa tamang kaalaman at paghanda, pwede nating mabawasan ang pinsala at mailigtas ang ating sarili at pamilya. Matapos nating malaman lahat ng ito, mula sa mga fault lines, trenches hanggang sa Pacific Ring of Fire, ang tanong, handa ka ba? Hindi natin mapipigilan ang lindol. Hindi natin mapapahinto ang paggalaw ng mga tectonic plates. Pero kaya nating maging handa, maging mas marunong at maging matatag. Kasi sa totoo lang, hindi lang mga gusali ang dapat matibay sa panahong ng lindol. Puso rin natin at diwa ng pagiging Pilipino. Bago matapos ang araw, tanungin mo sarili mo, kung sakaling dumating ang susunod na lindol, alam ko ba kung anong gagawin ko? Stay safe, stay alert. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!